So yan guys, ongoing nga po yung pagtatanim po natin ng rambutan ngayon, no? So ito po ay 100 na puno ng rambutan na tinatanim po natin dito sa bundok. Sa isang araw po natin tatanim naman yung mga pananim po na lansones. Ito po kailangang unahin natin dahil kahapon po natin ito kinuha at medyo malayo po yung naging biyahe niya. Stress ito pong mga puno at 1 week lang kapag hindi po natin agad na itanim, di po natin naasikaso, maari pong mamatay itong ating pong mga seedlings po na rambutan. Dahil ito po ay bunot po kasi ito, no? Bunot po ang ugat. Ayan, no? So nakabaon na po yung ugat dahil nagpasa na po sa seedling bag yung pong mga ugat nito pong ating pananim na rambutan. Kaya agad-agad ay kailangang maitanim. Hinahabol natin dahil papasok na po ang tag-araw. Ang kagandahan po ngayon, medyo maghapon po na makulimlim, kaya medyo mahaba po yung panahon ng ating pagtatanim at yan umuulan-ulan pa mga kapromdi, no? Kaya maganda po yung timing ng ating pagtatanim. So sa pagtatanim po ng mga rambutan, dahil ito po ay talagang nagpupuno, no? Malaki po, no? Ang pinaka maganda po kung malaki naman yung inyong lupa ay 10 meters, no? Ang layo po nila. Pero sa amin, ginagawa namin minsan 7 meters, minsan nga ay 5 meters pa. Depende po dun sa area na ating pong pagtataniman. Kung malawak naman po, mas maganda, mas maluwag po yung kanilang pagitan sa isa't isa. Dahil pagka gumarbo po yung puno niyan ay magkakadikit-dikit po, no? At maaaring magkaagawan po yung kanilang mga ugat doon sa nutrisyon na maaari po nilang ma-absorb sa lupa. So yan, maganda po, umulan-ulan, sakto po itong ating pagtatanim. Habol na habol pa po sa tag-ulan. Pagka ganyang bagong tanim, pag pumasok po ang tag-araw mga kapromdi, yan po ay atin pong kailangang diligan, no? Depende po sa init ng bawat araw. Pwedeng every other day, pwedeng every 2 or 3 days, pwedeng twice a week. Basta wag lang po lilipas ang isang linggo na hindi po natin siya madidiligan. So ginagawa po natin yan siguro mga hanggang 2 years o 3 years, depende po ano. Pero pag mga 3 taon na po yan, kahit hindi na natin ganun kadiligan, no, depende na lang pag nakikita po natin natutuyo-tuyo siya kasi nakabuelo naman na yan. Pero may pagkakataon na nagdidilig pa rin tayo sa tag-araw kahit mga 3 years na po siya dahil masyado pang kumbaga hindi pa abot ng ugat niya yung lalim na meron talagang tubig. Kaya kailangan siyang agapan ng dilig at mamatay siya. At ang isa sa kailangan po natin i-consider, no, dito po sa ating pong pagtatanim, pag-alaga po ng mga rambutan, lalo pagka po tag-ulan, ay kinakailangan po natin niyang mabantayan, malinisan, matanggalan ng mga damo. Isa po sa kalaban na dahilan para hindi po magtuloy ang ating pananim na rambutan ay yung mga bagin. Kapag nasampahan po yan ng bagin, 3 weeks lang pagkatabas mo, andyan na yung bagin. Pag nasampahan ng bagin yan, ay papatayin yan. Papadapain ng bagin at halos sisipsipin ng bagin yung sustansya po ng ating mga seedlings. So kailangan po talaga ay sakripisyo. Talagang malinis po natin from time to time hanggat hindi pa po siya nakakabuelo na talagang puno na siya itong ating mga rambutan. Yan naman po ay nagbubunga na after 3 years makaka-harvest na po tayo dyan ng maganda-ganda, no? Pero ang pinakakaganda ng harvest po nito ay nasa 5 years. Pero itong mga seedling po natin na ito, dahil maganda po ang pagkakadugsong nito, lahat naman po yan ay grafted na, ay as early as yung pinakita ko muna nakaraan, as early as 1 year, no? Pagkatanim po natin, may bunga na. As in yung bunga na nakakain, nagtutuloy po yung bunga, no? Minsan ang ginagawa lang natin, hindi natin pinapatuloy yung bunga para sa halip na yung kasi kailangan mas gumarbo siya Pagka nagbuanga siya dun sa first year niya at pinatuloy natin yung bunga, lalo medyo madami yung naging bunga, nakakaudlot po. Ibig sabihin nakakaudlot, naging dahilan siya para bumagal yung paglaki, yung pagdami ng mga sanga ng ating pananim na rambutan, dahil yan po ay sa halip na pumunta doon sa pagkakaroon ng maraming sanga, yung nutrition na pupunta po doon sa mga buko o doon sa mga bunga noon pong ating rambutan. So kaya tinatanggal po natin pag unang bunga kadalasan po, no? So yan po mga kapromdi ang update dito po sa pagtatanim po natin ng rambutan dito po sa bundok. Yan. So may awa ang Diyos, after mga 5 years ang itong lugar na ito ay magiging rambutanan, lansonesan, durian,
Yung durian, next tag-ulan po natin tatanim dito. Pero meron na po tayong ilang puno din ng suha. May kalamansi na rin tayo para panggamit lang. Pero ang madami, 100 na puno ng lansones at rambutan po ito na itinanim po natin ngayon. So maladagdagan po yan, depende po kung gaano pa karami itong malilinis po natin dito po sa area natin. So yan mga ka-From D, ang tanim po, pagtatanim natin ng rambutan dito sa bundok. At for more tanim updates, follow nyo po ako at pakishare na rin po ang ating mga video for more tanim tips. Salamat po!